3,000 to 9,000 pension adjustment na yung Marso 2026. Alamin kung kasama ka sa listahan bago matapos ang buwan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pinakabagong update sa SSS pension payments at paano ito makakaapekto sa o sa gitna ng lumalalang pension crisis sa Pilipinas. Kaya siguraduhing manood hanggang dulo at mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga importanteng balita para sa ating mga retirees. Kung ikaw ay isang senior citizen, isang retirado, o may mahal sa buhay na matanda na at umaasa sa pensyon, ang video na ito ay para sa'yo. Dahil ngayong 2026, may malalaking pagbabago na nangyayari sa sistema ng pensyon dito sa ating bansa at maraming Pilipino ang hindi pa nalalaman na maaaring kasama sila sa mga makikinabang. Makinig ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong buhay o sa buhay ng inyong pamilya. Simulan natin sa pinakasikat na tanong na tinatanggap namin. Bakit may mga nakatatanda na tumatanggap ng PUK 3,000 o 46,000 o kahit PUK 9,000 ng sabay-sabay? Hindi ba PUK 1,000 lang bawat buwan ang social pension? Ang sagot dito ay simple. Pero kailangan nating maunawaan ang sistema para hindi tayo malito. Ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ang namamahala ng programa na tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens o SOCPEN. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat karapat-dapat na benepisyaro ay tumatanggap ng PACU 1,000 bawat buwan. Pero hindi ito ibinibigay buwan-buwan sa lahat. Kung minsan ipinapadala ito ng quarterly, ibig sabihin 3 buwan na halaga ang pinagsama, kaya 3,000 ang natanggap. Kung na-delays naman ang release, maaaring 6 na buwan ang pinagsama, kaya siya 6,000. At kung higit pa ang naipon tulad ng siyam na buwan, aabot pa ito sa siya 9,000. Kaya huwag matakot kapag malaki ang natanggap dahil iyon ay ang inyong naipon na karapatan na naibigay lang ng sabay-sabay. Ngayon, sino ba talaga ang makikinabang sa SOCPEN? Kailangan munang maunawaan na hindi ito para sa lahat ng senior. Ito ay para sa mga tinatawag na indigent senior citizens. Ang mga matatandang Pilipino na 60 taong gulang pataas na walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS, walang pensyon mula sa GSIS at walang sapat na suporta mula sa pamilya. Kailangan din na frail o mahina ang katawan, masakitin o may kapansanan. Sa madaling salita, ito ay para sa mga pinakamahirap at pinakamarupok sa ating mga nakatatanda. Ang mga taong talagang hindi na kayang harapin ang buhay nang walang tulong ng gobyerno. Kung ang inyong lolo o lola ay ganito ang kalagayan, posibleng sila ay karapat-dapat. Ngunit ito ang nakakaengganyo. Ayon sa DSWD Secretary Rex Gatchalian sa taong 2026, plano ng DSWD na mag-enroll ng karagdagang 500,000 beneficiaries mula sa waitlist ng SOHP Philippine Information Agency. Ito ay malaking balita para sa mga pamilyang matagal na naghihintay. Maraming senior ang nakapila sa listahan ng mga naghihintay. At tayong may mas malaking budget ang DSWD, mas marami na ang maaaring masaklaw ng programa. Ang budget ng DSWD para sa 2026 ay umabot na sa 264.45 billion na mas mataas kumpara sa 215.8 billion nung nakaraang taon Philippine Information Agency. Ibig sabihin ang gobyerno ay seryoso sa pagpapalawak ng tulong para sa ating mga nakatatanda. Itong dahilan kung bakit napakahalaga na magsurong-suro tayo ngayon kung kasama ba tayong lahat. Kung may nakatatanda ka sa inyong pamilya na hindi pa nakakatanggap ng social pension pero sa tingin mo ay karapat-dapat, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang proseso ng pag-apply ay nagsisimula sa pinakamalapit na lugar sa atin, ang barangay hall. Doon ka magpunta at humini ng indigency clearance or certification mula sa inyong barangay captain. Ito ang unang hakbang at ito ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin na yon. Pagkatapos nito, ang certification ay ipapasa sa Municipal Social Welfare Office or City Social Welfare and Development Office na siyang mada-assess kung karapat-dapat ang aplikante. Ang proseso ay may kinalaman din sa home visits at interviews ng mga social worker lalo na para sa mga bedridden o hindi makalabas ng bahay. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang malaking bahagi ng kwentong ito, ang SSS Pension Reform Program.
Para sa mga miyembro ng SS na nagretiro na at tumatanggap ng monthly retirement pension, may napakagandang balita para sa inyo. Noong Setyembre 2025, sinimulan ng SSS ang isang makasaysayang 3 taong pension reform program kung saan ang retirement at disability pensions ay tataas ng 10% bawat taon. At ang survivor's pension naman ay 5 for golf news. Ibig sabihin nito, hindi ka na mag-aalala tungkol sa kung kailan mataas ang iyong pensyon. Ito ay otomatiko, nakaplanong pagtaas na mangyayari ng walang dagdag na kontribusyon mula sa miyembro. Ang gobyerno mismo ang nagdadala ng gastos ng programang ito para sa mga miyembro. At ito pa ang maganda, ang ikalawang tranche ng pagtaas ay sinasagawa ngayong Setyembre 2026 na nagbibigay ng kumulatibong benepisyo para sa lahat ng aktibong SSS Pensioners Golf News. Kaya kung ikaw ay isang SSS pensioner, hanapin mo ang iyong monthly pension statement o i-check sa MySS app kung magkano na ang iyong matatanggap na iyong taon. Maraming pensioner ang natutuwa nang malaman na ang kanilang pension ay tumaas nang hindi man lang sila nag-apply ng kahit ano. Ito ay otomatikong inilapat ng SSS sa kanilang account. Para mas malinaw, gawin nating halimbawa, kung dating FIMAY 9,000 ang iyong monthly SSS pension bago ang pension reform program at naabot mo na ang 2 tranche ng pagtaas, ang iyong pension ngayon ay maaaring umabot na sa halos 10,000 or mas mataas pa depende sa iyong naging salary credits. Ay libu-libong piso na dagdag bawat buwan na maaaring gamitin para sa gamot, pagkain, kuryente o kahit para makapagpadala sa inyong mga anak. Maliit man ito sa iba, para sa maraming retired Pilipino na naghihirap sa araw-araw, ito ay pagbabago na talagang naramdaman. Ngayon, para sa mga miyembro ng GSIS, ang mga dating government employees tulad ng mga guro, pulis, sundalo at iba pang empleyado ng pamahalaan, meron ding magandang balita. Nang 2025, inalis ng GSIS ang cap sa survivor's pension. Aton, ang surviving spouse ay nakakakuha na ng buong 50% ng pensyon ng namatay na miyembro ng walang anumang restriction ELBA Institute. Dati may limitasyon ito at hindi lahat ng balo ay nakakakuha ng tamang halaga. Ngayon ay nabago na yon. At bukod pa rito, may bagong House Bill 7009 na isinumitik na yung unang bahagi ng 2026 na nagmumungkahi na ang surviving spouse ay makakakuha na ng 104 ng basic pension ng namatay na miyembro Silva Institute. Kung ito ay magiging batas, ito ay magiging isa sa mga pinakamakabuluhang pagbabago sa buhay ng mga balo at biyudo ng mga government employees sa kasaysayan ng ating bansa. Isang bagay na dapat malaman ng lahat, ang pagiging regular na miyembro ng SSS o GSIS ay hindi nangangahulog ang karapat-dapat ka sa soap pen ng DSWD. Ang dalawang ito ay magkaibang programa. Ang soap pen ay para lamang sa mga walang pensyon sa kahit saan. Kung ikaw ay nakatanggap ng SSS or GSIS pension, kahit maliit ay hindi ka nakarapat-dapat sa soap pen. Pero hindi ito dapat ikabahala dahil ang iyong SSS o GSIS pension mismo ay tumaas na o patuloy pang tataas sa mga darating na buwan. Ang importante ay malaman nating lahat kung aling programa ang para sa atin. Dito naman sa SS, may isa pang update na dapat malaman ng mga miyembro. Simula Enero 2026, ang SSS contribution rate ay umabot na sa 15%, 10% mula sa employer at 5% mula sa empleyado Sprout. Para sa mga kasalukuyang nagtatrabaho, maramdaman ito sa inyong paylip. Pero huwag isipin na ito ay masamang balita lamang. Ang mas mataas na kontribusyon ay nangangahulugang mas malaki rin ang pensyon na matatanggap ninyo sa hinaharap. Ang sistema ng SSS ay dinisenyo para sa pangmatagalang seguridad ng mga miyembro at ang mga pagbabago ngayon ay magiging benepisyo ninyo bukas. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong na madalas itanong sa amin. Una, saan ko malalaman kung kasama ako sa listahan ng SOCPEN? Ang pinakamabilis na paraan ay pumunta sa inyong barangay hall at itanong sa inyong barangay social worker. Sila ang nagsasagawa ng pag-assess at pagpapalista ng mga potential na beneficiaries sa inyong lugar. Pangalawa, paano ko malalaman ang aking bagong SSS pension amount? Ang pinakamaginhawang paraan ay ang mag-login sa MySLS portal sa website na sss.gov.ph o gamitin ang MySS app.
Doon ay makikita mo ang iyong current pension amount at ang kasaysayan ng iyong mga natatanggap. Ikatlo, kailan ko matatanggap ang susunod na social pension release? Ang oras ng release ay nag-iiba-iba bawat rehi at bawat lokal na pamahalaan. Ang pinakamainam ay makipag-ugnayan sa inyong city o municipal social welfare and development office para sa eksaktong schedule sa inyong lugar. Isa pang importanteng bagay na dapat maintindihan ay ang papel ng teknolohiya sa pagkuha ng inyong mga benepisyo. Para sa mga SSS pensioner, may bagong MySS card na maaaring gamitin bilang parehong ID at debit card para mas mabilis na matanggap ang pensyon. Hindi na kailangan pang pumila ng matagal sa bangko. Maaari na itong i-access sa anumang ATM. Para sa GSIS members naman, ang GSIS Touch app ay nagbibigay daan sa mga miyembro na mag-apply ng pensyon, mag-confirm ng kanilang liveness o AKOP at mag-apply ng loans nang hindi na pumupunta sa opisina. Ito ay malaking tulong lalo na para sa mga may kapansanan o nasa malalayong lugar. Ang Annual Confirmation of Pensioners o OP ay isa pa ring bagay na dapat tandaan. Ang mga GSIS pensioner ay kailangan pa ring mag-confirm ng kanilang buhay bawat taon para hindi maputol ang kanilang pensyon. Noong nakaraan, kailangan pang pumunta ng personal sa isang GSIS branch para gawin ito. Ngayon, sa pamamagitan ng GSIS Touch app, maaari na itong gawin ng may facial recognition gamit lang ang iyong smartphone. Ito ay malaking kaginhawahan lalo na para sa mga matatanda na nahihirapang lumakad o lumayo. Para sa mga pamilyang may mahal sa buhay na nasa edad na at nasa bahay lang, maging tulong ninyo sa pagtupad ng mga prosesong ito. Samahan sila sa barangay hall. Tulungan silang mag-apply o mag-update ng kanilang records at siguraduhing updated ang kanilang contact information sa SSS o GSIS para matanggap ang mga notification tungkol sa kanilang pensyon. Madalas na ang mga matatanda ay hindi nakakakuha ng kanilang benepisyo, hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil walang tumulong sa kanila sa mga proseso. Ikaw ay maaaring maging dahilan ng pagbabago sa buhay ng iyong lolo, lola, magulang o kamag-anak. Bilang buod, ang kwento ng pensyon naong Marso 2026 ay nasa dalawang mukha. Para sa mga indigent senior citizens na walang ibang pinagkukunan ng kita, ang DSWD, SOPEN, ay nagbibigay ng 1,000 bawat buwan na madalas ay nire-release ng quarterly bilang Part 3,000, semi-annually bilang Part 6,000 o naipong Part 9,000. Ngayong 2026, halos 3 Ukrainian Parish, Sydney. Para sa mga SSS pensioner naman, patuloy na tumaas ang kanilang monthly pension sa ilalim ng 3 taong pension reform program. Isang makasaysayang programa na hindi nadadagdag ng burden sa mga miyembro, ngunit nagbibigay ng mas mataas na benepisyo. At para sa mga GSIS pensioner at sa kanilang mga pamilya, ang mga bagong patakaran tungkol sa survivor's pension ay nagbibigay ng mas makatarungang proteksyon sa mga mahal sa buhay na naiwan. Kung hindi mo pa nagagawa ang mga hakbang na kailangan para makuha ang mga benepisyong ito, gawin mo na ngayon. Huwag nang mag-antay. Ang mga benepisyong ito ay hindi pupunta sa unang kusa. Kailangan mong kumilos, magtanong at kumpletuhin ang mga proseso. Ang iyong komunidad ay handang tumulong. Ang barangay social workers, ang SSS branches, ang GSIS offices, at ang lokal na pamahalaan ay lahat may papel na ginagampanan para matulungan kayong makuha ang bawat pisong karapatan ninyo. Dahil sa huli, ang mga benepisyong ito ay hindi regalo ng gobyerno. Ito ay ang bunga ng mga taon ng inyong pagtatrabaho, pagbabayad ng kontribusyon at pagsilbi sa bansang Pilipinas. Kayo ay karapat-dapat.